Obstruction of justice ang pinakamabigat na posibleng ikaso ng Ombudsman laban sa matutukoy na responsable sa gulong nangyari sa Senado noong Miyerkules. At kasama po sa iimbestigahan ang ilang senador. Saksi, si Joseph Moro. Sa gitna ng investigasyon ng Ombudsman sa gulo sa Senado at pag-alis doon ni Senador Bato de la Rosa nitong Miyerkules, hinamon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang senador na harapin ang mga paratang laban sa kanya. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight is indication of guilt. Ayon kay Remulla, bumubuo na ng panel ang Ombudsman para sa investigasyon ang mga posibleng kaso sa mga responsable sa nangyari, obstruction of justice, failure to maintain safety sa Senado, aiding and abetting a fugitive at gross neglect of duty. Obstruction of justice ang pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Including senators. Well, whoever is found to be in on it. Lahat ng mga senador nung araw na yon kasama sa iimbestigahan, kabilang ang PNP, DILG at NBI. Pati ang mga miyembro ng media hihinga ng affidavit. Ipapasapi na rin ang mga video na kuha ng media sa Senado, gayon din ng CCTV footages. Maging ang iba pang senador, iimbestigahan. Kasama ang senators, we will have the day with them na kausapin sila para malaman natin, out of due respect also to the positions. So if you can name the senators that medyo nasa list natin? Everybody who was present. The majority. Everybody who was present. And those who came before and after. Para malaman natin lahat. Sa susunod na linggo, ipapasabpi na o ipapatawag ng Ombudsman ang lahat ng mga sangkot sa nangyari sa Senado, kabilang ang mga senador. Kasama na dyan sina Senador Robin Padilla at Senador Jinggoy Estrada. Si Padilla iimbestigahan kaugnay sa mga napaulat na siya ang kasama ni De La Rosa pag-alis sa Senado nitong Miyerkules. Si Estrada naman iimbestigahan kaugnay sa nag-viral na video na ito. Nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha po tayo ng mga recovery. Itago niyo yung CCTV. Kasama niya sa investigasyon. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Sana naman ay walang nawawala na footage. Sapagkat may mga allegations, tsaka mayroong mga nagsasabi, baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Paliwanag ni Estrada, binaluktot at binigyan ng kulay ang kanyang sinabi. Wala ibig sabihin i-preserve yung CCTV for future reference. Okay? Why should I keep it in public? Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Kasi ebidensya yun eh. Kung pwede nga lang ilabas kaagad yung CCTV, dapat ilabas na. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko secure the CCTV room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin make sure walang makakuha. Sinisikap naming makuha ang panig ni Padilla. 6 na buwang preventive suspension naman ang ipinataw ng Ombudsman kay Acting Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca. Pero ngayon pa lamang sinabi na ni Remulla na hindi palalampasin ang ginawa ni Aplasca na unang nagpaputok. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. When you try to be above the law, then you have a problem. Tanong naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit si Aplasca lamang ang suspendido? Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. Wala pang pahayag tungkol dito si NBI Director Melvin Matibag. Sa kwento ni Aplasca, nagpaputok siya ng warning shot dahil hindi sumunod sa kanyang direktiba ang mga taga-NBI na ibaba ang kanilang mga armas. Kung nakita ka ng NBI dyan, ano po dapat ang logical na ginawa mo? Hindi ba dapat tinawagan niya ako, Direktor, may mga NBI. Ang sinasabi niya sa akin, ba't hindi ako nagko-coordinate? Hindi po talaga ako magko-coordinate sa kanya dahil wala naman kaming operation po sa Senado. Ang naging coordination ko po sa GSIS dahil may invitation po sa amin ng GSIS. Ako, matagal po ako sa
military and law enforcement. Alam ko po na pag mayroong operation ng isang armed component ng ating pamahalaan, magsasagawa po sila ng pre-coordination dahil delikado po eh. Ako nagtataka po kung siya alam niya ang ginagawa niya being part of the law enforcement agency ng government. Very strict standard SOP po na mag-coordinate siya sa nalalapit o sa pinakamalapit na law enforcement o military unit. Paliwanag ng Ombudsman, hindi naman parusa kay Aplaska ang suspensyon. Layo nitong ma-preserve ang mga ebidensya gaya ng CCTV footage na hawak ng Senado. Ang NBI naman pinag-aaralan kung pwede nilang kasuhan si Aplaska. Law enforcement officer po yun sa security personnel eh. Siya pa yung magpapababa ng baril. Baliktad po, dapat siya yung nagbaba ng baril dahil nagpakilalang security personnel yun. At umaga pa lang, alam niyang nandun po ang NBI. Pinag-aaralan po namin yan in consultation po with the Department of Justice. Hinihinga ng GMA News ng bagong pahayag si Aplaska. Sa ilalim ng Police Operational Procedure sa paggamit ng baril, pinapayagan lamang ang warning shot kung outnumbered at overpowered ang pulisya at may nakambang imminent danger sa kanyang buhay. Ayon sa PNP, kahit hindi pulis, ang pagpapaputok basta-basta ng warning shot ay may katapat na parusa sa ilalim ng batas. May batas naman na nag-govern sa kahalintulad na insidente ng halimbawa ng warning shot. Nandiyan ang revised penal code na sinasabi about indiscriminate firing at yung possible charge na alarms and scandal. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi